O sige. Start na tayo ha kasi ito ay under Yes. recording ha. Under recording na tayo para dun sa mga, para at least mabalikan nyo. Okay. Let's check your artifact number 4. Okay. Para dun sa mga nalilito pa, can you see my screen? Nakikita po ang nasa screen natin. Yes po. Okay. Yes, Sige, sir. ganito. Yes, sir. Doon sa problem solving na binigay ko class, meron akong binigay na chart of accounts. Okay, kaya kung mapapansin nyo, itong nasa screen natin, it is an example of chart of accounts. Okay? Ano bang ibig sabihin ng chart of accounts? Ang chart of accounts ay listahan ng mga account title na ginagamit. Okay? Kahit gobyerno, para doon sa mga nasa government, meron kayong sinusunod na chart of accounts sa sarili ninyo. Okay, ibig sabihin, yung listahan ng mga account title na ginagamit ay nagva-vary depende sa business at saka depende sa organization. Katulad nga halimbawa sa government accounting, may sariling account title na ginagamit. Okay? Sa mga businesses, depende kung anong klaseng business yan, kung yan ay service, merchandising, or manufacturing, may iba't ibang ginagamit na account title. However, itong ipinakita natin, itong sample natin sa mga problems natin, these are common account titles na ginagamit. Meaning, yung mga businesses, okay, normally merong mga ganitong account title. Okay? Ngayon, okay, doon sa magiging examination nyo, huwag kayong mag-alala, ibibigay ko yung chart of accounts. So, kung ibibigay ko class yung chart of accounts, huwag na po kayong gagamit ng ibang account title. Okay? Yung iba kasi, nagke-create pa ng sarili niya. Okay? Pag ibinigay ko yung chart of accounts, doon na lang iikot yung iyong account title na gagamitin. Kakaintindihan tayo doon ha. So an example, katulad nitong sinasagutan natin sa problem 1, ibinigay ko na yung account title. At kung mapapansin mo, dito sa screen na naka-flash sa inyong sa screen, okay, yung aking presentation, ang itsura normally ng chart of accounts, may name ng business, okay? Kasi doon sa problem number 1, parang walang nakalagay na name, so nilagay ko na lang CJ Farmer & Firm. Okay? And then naka-title yung chart of accounts. Normally, class, okay, meron yung tinatawag na account code. Nakikita ba yung sinusulat ko sa screen? Nakikita Yes, po? sir. Oo. Yes po. Nag-invest pa ako dito para lang sa inyo, anak ng tinapa. Okay, sa writing tablet kasi ang hirap talaga mag-accounting pag walang writing tablet. Okay, normally itong account code, binibigay naman talaga siya. Pero doon sa naging assignment nyo kasi wala naman tayo binigay na account code. So wala ka naman problema. But normally, yung account code nagva-vary din. Anong ibig sabihin nun? Depende siya kung sa mga businesses, depende kung anong account code ang gagamitin nila. So for an instance, ang ginagamit ko dito, series of 100, pwedeng ganyan, and so on and so forth. Okay? Yung paggamit itong account code, wag mo na munang masyadong intindihin. Ang importante sa akin dito, marunong kang mag-debit and credit. Okay? Tamang account title muna yung gagamitin mo. Yung account code, madali na siya. So saka na natin siya pagfokusan pagdating ng second semester kung saan talagang recording na yung ginagawa natin, accounting na lang talaga. Ito kasi introduction pa lang. Okay. So ngayon, meron na tayong mga account title na ibinigay. Okay? Hello? Yung makikimute nga ako nung parang may maingay kasi. Makikimute ako. Ayan. Sige, thank you. Okay. So katulad nito, binigay naman yung mga yan. Yan na lang yung gagamitin natin. Okay? Kasi minamalian ko talaga kapag ibang account title ang ginagamit. Okay, let's go to the problem. Ayan. Para hindi kayo mahirapan, inilagay ko na rito sa left side yung mismong problem para doon sa mga walang hawak ng copy ng problem. At saka dito sa right side naman yung ating journal entry. Ngayon, kung meron kang hawak na record, i-double check mo na. Tapos, I don't care kung tama o mali ang nakalagay dyan as long as ikaw ang nagsagot. Okay, meron kasing ibang mga student na pinapasagutan sa iba tapos hindi na iniintindi kung anong nangyari. Mahirap po yun kasi pagdating ng second semester, pag hindi ka pa talaga marunong mag-journal entry, landslide na yan, hanggang dulo na siya, hindi mo siya maiintindihan. Okay, kaya okay lang sa akin kahit itinry mo, kahit mali-mali yung debit at credit mo, kahit mali yung account title na ginamit mo, as long as ikaw ang gumawa. So kung nag-submit ka ng artifact sa akin at lahat yun ay mali, okay lang, i-gradean ko yun. Okay? So, ang purpose kasi natin, matutunan mo yung basic journal entry. And then the rest, madali na talaga. Okay?
So, let's start yung pagsosolve. Okay. So, sabi dito, noong September 1, okay, si Mr. CJ Formaran, yung may-ari ng business, ay naglagay daw ng pera dun sa negosyo niya. Okay, tatandaan nyo class, there should always be the difference between the recording of personal transaction at saka yung transaction ng negosyo. Anong ibig sabihin ko doon? Kapag ang may-ari, halimbawa ako si Mr. Formaran, may sarili akong personal expenses ko na binabayaran sa bahay. Okay? Walang pakialam ang business ko doon. As long as hindi naaapektuhan yung aking business, yung mga properties ng business ko, walang pakialam ang business doon. So kung meron man ako mga personal transaction ko yon. Ngayon, sa case ng September 1 kasi, si Mr. Formaran, yung kanyang personal na pera, inilagay na niya sa negosyo. Kaya nga nakalagay, invested 200,000 in the business. Ngayon, dahil may pumasok na pera sa business, magiging business concern na ito. Okay? And that is the time na magkakaroon na ng tinatawag na journal entry. Dahil unang-una, may pumasok na pera sa negosyo natin eh. So, kailangan ko na siyang i-record. Tama ba? Oops, may nagpapa-admit lang. Okay. So, by the way ha, kapag nagiging nagcha-choppy ako, kindly yung may attention ha, para mag-stop ako, baka mamaya dire-diretso ako ng pag-ano. Okay naman tayo? Clear? Clear ang voice? Malinaw ba? Yes, sir. Yes. Okay, good. Sige. So, i-record na natin siya. Tatandaan mo, okay, kung mapapansin mo rito, meron siyang date. Oops. Meron siyang date. Itong particulars, dito natin nilalagay yung account title. So, sometimes makakakita kayo ang nakalagay dyan, instead of particulars, ang nakalagay, account title. Okay, pareho lang naman yun. Okay. Ngayon, class, ano bang ibig sabihin nitong PR or post reference? Okay? Huwag mo munang masyadong intindihin, but dito inilalagay kasi yung mga account. Dito kasi nilalagay yung mga, anong purchase request? Post reference ito, hindi purchase request. Okay? Post reference siya. Okay? Ang post reference kasi, ginagamit yan kapag halimbawa tapos ka nang mag-journal, tapos ipopost mo na siya. Kaya ang tawag ay posting reference. But anyway, wag mo munang masyadong intindihin. Okay? Ang purpose lang nito, dito mo kasi inilalagay yung account code. Halimbawa, si Cash may account code siya na 101, inilalagay mo lang na gano'n. Si Formaran Capital, halimbawa 201, inilalagay mo lang. Pero wag mo muna siyang masyadong intindihin kasi hindi naman siya binigay sa problem. Okay, so erasin na natin yan. Iwanan mo na muna yung post reference na ito. Okay, let's go to debit and credit. So dito, okay, naglalagay ng amount. At lagi mo tatandaan, sa unang page ng recording natin, laging nakalagay yung peso sign para malaman natin kung anong measurement ang ginagamit. Baka kasi US dollar yan or yen yan. So maigi ng malinaw. Kaya naglalagay tayo ng peso sign dito. Okay? And then kung mapapansin mo sa taas, laging may paging. Ang purpose kasi class ng paging, sa totoong buhay naman, pag ikaw ay magre-record, napakarami naman nan sa totoo lang sa loob ng isang linggo or sa loob ng isang buwan. Ang purpose ng paging, para hindi ka mahirapang balikan kung saan ka nagkamali ng recording. Okay? Kaya very important, for the purpose of basic accounting na maintindihan nyo yung tamang pagre-record. Okay? Ano pa ang mga reminder ko? Halimbawa, class, nagkamali ka ng pagre-record. Halimbawa, itong halimbawa lang ha, halimbawa pa lang tayo. Halimbawa, si Formaran Capital, dapat hindi Formaran ng apelyido at dapat ay halimbawa Ipabiliano. Diba? Ngayon, paano ko ba siya buburahin? Dahil nagkamali ako, ganito ba? Gaganunin ko ba siya? Or gaganunin ko ba siya? Ang proper way class ng pagbubura, okay, ay parang yung nagre-review ka ng literary, okay? So, one straight line. Okay, halimbawa papalitan ko siya, lalagay ko lang doon sa taas. Okay, ganyan. So, hindi yung kung ano-anong way ng pagbubura. Okay, ganito po. Lalo na kung manual naman ang ginagamit mo at hindi naka-Excel file. Okay? Tapos, kung mapapansin mo class, lagi ako nagli-leave ng one space. Ayan, ito mga to. Okay. Bakit kailangan bang mag-leave ng one space? Una, ang logic dyan, pag pinagdikit-dikit mo yan, imagine mo kung hindi ka maglagay ng space, nakakalitong tingnan. Okay? Nakakalito siyang tingnan. Ikalawa, sir, pwede po bang mas maraming or mas malalaki yung mga spaces? Halimbawa, 2 space ang available. Okay.
wag nyo po yung gagawin for basic accounting purposes. Anong reason? Ang iniiwasan natin dito, class, masangatan ka ng journal entry. Tatandaan mo, okay? Kapag merong corruption, it is a matter of debit and credit lang. Diba? A matter of recording lang yan kung paano mo palalabasin na or kung paano mo i-hide ang mga fraud transaction. Okay? So ang iniiwasan natin dito, kapag merong malalaking awang yan, imagine kung halimbawa 3 spaces ang meron dito, ang magiging assumption natin dyan, may nakalimutan kang i-record, okay? Or meron kang idadagdag na record na hindi naman kasama or hindi naman talaga nangyaring transaction. Nangyayari kasi sa totoong buhay yun. That's why for the purpose of basic accounting, we only leave one space para mahirap nga namang magsingit ng mga journal entry. Nagkakaintindihan po? Okay? And then, okay, dun sa iba na marunong na talagang mag-accounting, sometimes hindi na kayo nakakakita ng explanation katulad ng na nakikita nyo rito. Diba? Okay. Pwede naman yun kung marunong ka na talaga. Ang ibig kong sabihin dyan, kung talagang marunong ka nang bumasa at hindi mo nilalagyan ng explanation katulad ng naandito, yung mga binilugan natin, okay, pwede naman yun kung talagang marunong ka na. But sabi ko nga, for the purpose of basic accounting, proper way pa rin ang pagre-record natin. Yung iba kasi hindi pa rin talaga marunong bumasa. Halimbawa, nag-debit and credit ako, tapos nagsisimula pa lang ako. Pag tinignan ko siya at wala siyang explanation, baka hindi ko maintindihan kung anong ginawa ko dyan. Okay? Kaya nga naglalagay tayo ng explanation for the purpose of basic accounting purposes. Kakaintindihan po? Yan. So ngayon, na marunong ka na ng basic ng mga rules ng pagre-record, erasing ko lang ito ha. Okay. Let's now go to debit and credit. Ngayon, ang classic na mga nagiging problema kapag ikaw ay nagde-debit and credit ay una, worst case, mali yung account title na ginagamit mo. Okay? Kaya naman nagkakamali ka ng account title is dahil hindi mo naintindihan kung anong sinasabi dun sa problem. Yan. Okay? Kaya kailangan, guided ka nga ng chart of accounts. Yung mga nakalista ditong problem, siya na yung magiging guide mo para alam mo kung anong account title ang gagamitin mo. Okay? Tapos, worst talaga yung maling account title ang ginagamit. Ngayon, kung marunong-runong ka nang gumamit ng account title, ang pwede nang mangyari sa yung mali ay magbaliktad yung debit at saka credit. Yan. Normal na nangyayari yan. Pero okay lang. Okay? Kasi ngayon, ipapaliwanag nga natin ang concept behind para hindi ka magkabali-baliktad. Okay. Dito. So let's now go to the problem solving. So nung September 1 nga daw, So nung September 1 nga daw, ba't ayaw magsulat? Ayan. Ayan. Nung September 1, nagpasok ka daw ng pera sa business. Okay. Kaya, ano bang ide-debit mo nung September 1? Kasi may pumasok nga na pera sa negosyo mo. So you debit cash. Ang ibig sabihin ng pagde-debit mo ng cash is nadagdagan ang pera ng negosyo mo. So dahil dinebit mo ang cash, ibig sabihin kapag may lalabas na pera, lagi mo siyang i-credit. Nakakaintindihan po? So ganun lang siya ha. Pag may pumasok na pera sa business o any form of property, lagi mo yung dinedebit. Okay? So sa case natin ng September 1, may pumasok na pera sa business dahil si Mr. Formaran ay naglagay ng pera doon sa business. How much? 200,000 pesos. Ngayon, syempre lagi yung may kapartner na credit. Ngayon, kung maaalala mo, ilagay natin dito sa taas ha. Okay, yung T account. This is the debit, this is the credit. Kung maaalala mo, tig-tatlo yan. Diba? Parang ito. Ilalagay natin ng T account. Tig-tatlo yan. Ang nasa debit ay ano daw? Asset. Ano pa nga? Expense. At saka drawing o yung pag nagwi-withdraw. Sa kabila, utang, capital o equity, at saka yung income or revenue. Diba? So ibig sabihin, lagi ka lang namang maghahanap ng kapartner. Every time na nagde-debit ka at saka nagke-credit ka.
So sa case natin dito, dahil may pumasok na pera sa business, so you debit cash. O, wala tayong problema doon. Ngayon, ang tanong, anong i-credit mo? Utang ba yan? Hindi naman yan inutang. Yan ba ay income? Hindi naman yan income kasi yan naman ay sariling investment ng may-ari. Therefore, yan ay capital. Sir, therefore, anong i-credit mo? Yung capital mo. Ang ibig sabihin nito, kaya kinredit mo yung capital, tumaas yung capital mo dahil nagpasok ka ng pera. And same amount, kokopyahin mo lang, 200,000 pesos. Sir, paano po kami mag-e-explain? Katulad po ng nakalagay dito. Normally, kinokopya mo lang yan dun sa problem. Ngayon, ang inilagay ko, to record initial investment. Kasi panimulang investment pa lang naman ito eh. So nakalagay, to record initial investment. At kung tinatamad ka, pwede mo nang hindi ilagay yung word na to record. Ang ilagay mo na lang initial investment. Alam mo na yun. Sabihin, initially, naglagay ng pera or ng kapital si may-ari ng business amounting to 200,000 pesos. Nagkakaintindihan po? Okay. September 2. September 2. Okay. Ang nakalagay dito, bumili ka daw ng equipment. Okay. Kanino ka bumili? Kay JC Company. Magkano? 50,000. Pero class, may nakalagay kasing word na on account. O minsan, mai-encounter mo ang nakalagay on credit. Okay. Ang ibig sabihin nan, inutang. Inutang mo siya. Ibig sabihin, hindi ka naglabas ng pera. Okay. So, i-record natin. Noong September 2, ito, okay, ano ba ang pumasok sa business mo? Dahil bumili ka ng equipment. Of course, equipment. So, you debit equipment. Parang cash, nung pumasok yung cash sa business mo, dinebit mo yung cash. Okay. Magkano po yung amount? 50,000 pesos. Okay. Ngayon, anong i-credit mo? Hindi mo naman binayaran ng pera. Therefore, hindi ka pwedeng mag-credit ng cash. Okay? Anong i-credit mo? Dahil yan ay utang at payable yan, so you credit accounts payable. Same amount, 50,000. Kaya kung mapapansin mo, class, yung word na, yan, 10 minutes na lang ako. Okay? Yung word na on credit or on account, yun ay pinaiksing accounts payable. Ibig sabihin, bumili ka daw ng equipment, inutang mo. Kaya ang ginamit mo rito, credit accounts payable. Ibig sabihin, nadagdagan ang utang. Okay, ang explanation kung mapapansin mo, kinuha lang din natin sa problem. Purchase equipment on account. Paliwanag po? Okay. September 3, nakalagay, bumili ka daw ng supplies for the office. So, ibig sabihin, office supplies. Siyempre, ito yung madalas mong kinukuha pag nasa opisina ka, napupunta sa bahay mo, di ba? Okay. So, ang worth daw niya ay 2,000, tapos nakalagay on credit. Ang ibig sabihin, hindi mo na naman binayaran ng cash. Okay, inutang mo siya. Kaya kung i-record mo siya ng September 3, anong pumasok sa business mo? Office supplies. So, you debit office supplies amounting to 2,000. Okay? At dahil hindi ka nga naglabas ng pera, malamang utang yan. Okay, kung hindi bayad, utang. Therefore, anong ginamit natin? Accounts payable. Kasi ang payable ay utang. So, you credit accounts payable, same amount. Okay po? Sabihin na kapag masyado ako mabilis. Okay? Babalikan natin. Pupunta na tayo kay September 4. Ano nangyari dito kay September 4? Binayaran mo daw, nakalagay paid. Class, pag nakita mo yung word na paid, ang isipin mo na kaagad, i-credit mo yung cash. Anong ibig sabihin ng i-credit yung cash? Eh di ba pag may pumapasok sa pera, may pumapasok sa business mo na pera, dinedebit mo. Malamang kapag may lalabas, i-credit mo naman siya. Okay? So ang nakita mong word ay paid. Ibig sabihin may lumabas na pera sa negosyo. Kung may lumabas na pera sa negosyo, automatic i-credit mo yan. Kaya kung mapapansin mo rito sa September 4, naka-credit ang cash. Ang ibig sabihin nan, meron kang binayaran. Okay. So balik tayo rito. Binayaran mo daw si JC Company in full amount. Full amount. Sir, walang amount. Nasaan yung amount? O di syempre, babalikan mo yung September 2. Ayan o. Ano bang binili mo kay JC? Equipment. Di ba inutang mo nga yun? Okay, kaya nga nung September 2, kung mapapansin mo, nag-record ka ng debit equipment, credit utang. Okay?
Ngayon, babayaran mo na daw itong utang na ito. At kung babayaran mo na yung utang na yan at yan ay nakakredit, malamang mawawala yan, mababawasan yan. Tama ba ako? Okay. Kung mababawasan yan, malamang ide-debit mo yan kasi mababawasan eh. Kaya kung mapansin mo rito sa September 4, tingnan mo, naka-debit na siya, class. Okay? So anong nangyari dito, dinebit mo si accounts payable, nabawasan. Tapos kinredit mo si cash, nabawasan din ang cash. Yan, amounting to 50,000 pesos. So ganun lang naman, class, para hindi ka nalilito, parang labas-pasok lang, ganun. Okay? So sa case nitong September 2, may pumasok na equipment, debit. Okay? Tapos may utang, credit. Pagdating dito sa September 4, nawala ang utang, so babaliktarin mo lang, ilalagay mo na siya sa debit. Tapos nabawasan ang pera, i-credit mo yung cash. Yun. Nagkakaintindihan po? Ano ba tayo? Yes, sir. Sabihin na kapag mabilis. Ayoko ng pretender dito sa journal entry. Okay? Tama lang, sir. Tama lang. Sige. Let's continue. September 5. Andito na tayo. Ayan. Si Mr. Formaran, yung may-ari ng business, nag-withdraw ba siya ng 10,000 cash for personal use? Baka ang sabihin mo rito, sir, ang nakalagay for personal use, so dapat hindi ko siya i-re-record. Oops, wait lang. Okay? Intindihin natin yung nakalagay sa problem. Si Mr. Formaran ay nag-withdraw ng 10,000 sa negosyo. Ibig sabihin, nabawasan ang pera ng negosyo. I-re-record mo ba yun o hindi? Siyempre, i-re-record mo yun. Kasi kapag hindi mo i-record, paano mo malalaman na nabawasan ang pera ng negosyo mo kung hindi mo siya i-re-record? Ang ibig sabihin lang nito, si Mr. Formaran, nag-withdraw siya ng 10,000 galing sa negosyo, ay kaya naman siya talaga nag-withdraw kasi gagamitin niya yun for personal use. Okay? Kung ano man yung ginawa niya dun sa pera, wala ka nang pakialam. Okay? Ang importante doon, ang i-record mo ay nabawasan ang pera ng business mo. Kaya nga, pagdating ng September 5, okay, ang i-debit mo yung Formaran drawing. At tatandaan mo, itong drawing account for the purpose of basic accounting ay lagi talaga yung naka-debit. Okay? I-disregard mo muna yung ibang procedure. Okay? Ito lang muna. Lagi yung naka-debit by default. Okay? Ibig sabihin nan, nag-withdraw ang may-ari ng negosyo worth 10,000 pesos. Again, class, kung mapapansin mo, nakalagay page 2, tapos again, may peso sign na naman ako. Kasi panimulang page ito. Okay? At ngayon nga, dahil nga siya ay nag-withdraw, ano ba ang nabawas sa business? Di ba pera? Kasi pera nga daw yung withdraw eh. Therefore, you credit cash. O again, nag-credit ka ng cash, ang ibig sabihin may lumabas na pera sa negosyo mo. And then explanation, to record cash withdrawal. Yan. Baka kasi isipin mo, ide-debit mo yung cash dahil sasabihin mo nag-withdraw ka. Okay. Ang nag-withdraw, class, yung may-ari. Okay? Ay ang inire-record natin yung mismong negosyo. Therefore, ang nawalan ng pera ay yung negosyo. Nagkakaintindihan po. Kaya ang ginawa mo dyan, yung credit cash kasi may lumabas na cash. Okay. I hope malinaw yun ha. Kaya tatandaan mo, class, pag itong drawing account nakita ko sa credit, okay, mag-isip ka na, magtaka ka na. Hindi yun pwedeng mangyari unless nagko-closing entry ka ha. Pero wala pa naman kasi tayo doon. So by default, wag na wag kong makikita na yung drawing account na yan ay nasa credit. Mali na kaagad yun. Kahit hindi ko nabasahin yung iba, mali na siya. Okay, kasi yan ay by default nasa debit account. So lagi yan, tatandaan mo, nasa debit account yan. Hindi ka na malilito. Okay? Madali nang humanap ng kapartner niya na credit. At ito naman, sa transaction na to, sinabi naman na may lumabas na pera. That's why you credit cash. Okay po? September 6. Anong nangyari dito sa September 6? Si Mr. Formaran ay nag-issue daw ng promissory note kay, siguro naman kilala nyo to, di ba? Okay. And bought office supplies amounting to 5,000. Okay. Sa madaling salita, bumili ka daw si Mr. Formaran, yung business si Mr. Formaran ay bumili ng office supplies. Okay. Tapos, magkano daw yung amount? 5,000. Question, binayaran mo ba ito ng pera? Siyempre hindi, 'di ba? Parang yung ginagawa mo sa tuition mo, hindi ka pa nagbabayad. Naka-promissory note pa lang 'yan.
Okay? Kaya ang mangyayari dito, noong September 6, anong pumasok sa business mo? Office supplies. Kaya dinebit mo yung office supplies amounting to 5,000 pesos. Ngayon, anong i-credit ko? Malamang utang yan, di ba? Kaya ang nakalagay payable. Pero hindi mo gagamitin class yung word na accounts payable. Bakit? Kasi di ba ang sabi sa iyo, nag-issue ka daw ng promissory note. So instead of using the word account, you will use the word notes. So notes payable ang naka-credit. Same amount, 5,000. Ang ibig sabihin nito, bumili ka ng office supplies tapos inutang mo siya. Pero nag-issue ka ng promissory note, kaya ang ginamit natin, notes payable. Clear po? Okay. Tandahan lang tayo ha, at ayaw kong kayong malito. Okay. September 7. Anytime pwedeng mag-cut itong video lecture, itong lecture ko kasi magta-time na tayo. Sasana lang ulit ako ng manibagong link. September 7. Binayaran mo daw yung secretary mo, magkano? Okay, 10,000, yung salary niya. Okay. So ire-record mo siya September 7. Tatandaan mo by default ang expense ay nasa debit. Kaya ang ginamit natin, debit salaries expense. Wag ko yung makikita rito sa credit side class. Kasi nga by default na andyan yan. So ibig sabihin, kung nagbaliktad ka, dinebit mo yung cash, kinredit mo yung account, yung salaries expense, automatic pali na yon. Okay, kasi by default nga, si expense nasa debit. Yan. Okay, so 10,000 pesos. At anong lumabas sa business mo? Cash. Kaya kinredit mo yung cash. Yan. Okay, by the way, para na rin kayo nagre-review nito ng, pag magte-take kayo ng NC3, para na rin kayo nagre-review ng NC3. Okay, nakalibre pa kayo. Okay? Nakalibre daw. May tuition naman. Okay. Anyway, ayan. So nagkakaintindihan, so September 7, you debit salaries expense kasi nagkaroon ka ng gastos, yung pasweldo mo sa empleyado, sa assistant mo. Tapos may lumabas na pera, so nabawasan ng pera, lumabas ang pera, you credit cash, 10,000. Okay? September 8,